ibang balita, tiniyak ng Senado na mahigpit nilang babantayan ang paggasta ng pamahalaan para sa pambansang pondo sa susunod na taon. Kasunod ito ng opisyal na pagsisimula ng pagtalakay ng House of Representatives sa panukalang pambansang budget. Para sa Sinimulan na ng Department of Justice ang mga hakbang upang labanan ang umano'y online recruitment at mentoring sa mga kabataan na may kaugnayan sa violent extremism. Kasunod ito ng mga nangyaring insidente ng karahasan na kinasasakutan ng mga kabataan. Pinaubaya na ng Malacanang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa biglaang pagbawi ng salaysay ni Orly Guteza na dating bodyguard ni dating Congressman Zab Ticco. Ang isiniwalat ni Guteza na naghatid siya ng mga mali-malitang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project scandal. Ngunit binawi niya ang kanyang mga naging pahayag at itinuro sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na kumausap umano sa kanya upang siraan si Congressman Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Iginiit ng palasyo na kailangang verifikahin ang mga bagong pahayag ni Guteza at tukuyin kung may mastermind sa umano'y biglaang pagbabago niya ng salaysay. Dumaan sa ibang daanan ang estudyante na namaril sa Ateneo de Zamboanga University kaya't nakalusot ito sa regular na security checkpoint ng universidad. Batay sa naging pagdinig sa Senado kahapon, kaugnay ng nangyaring pamamaril sa naturang paaralan noong August 18, lumalabas sa investigasyon na tumaan ang shooter na estudyante sa isang ramp na nakatalaga para sa mga persons with disability. Ayon sa pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University, mayroon silang 25 security guards. Ngunit aminado ito na wala ni isa sa mga security guard ang nakaposte sa nasabing rampa. Unfortunately, there is a ramp in that building, which is an access for those who may have a hard time climbing up the floors through the stairs. So sa mga ating mga estudyante na may kapansanan at sa mga nagdadala ng mabibigat na mga gamit. This ramp is closed, normally closed. And ino-open lang siya kapag po may dumadaan na estudyante na with disability. And at that time, the ramp was open because a student will pass through. And unfortunately, ito po yung ginawang access point para po makalusot po doon po sa security na meron in the building itself. Inirekomenda ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Senado na magkaroon sila ng intelligence funds. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan na nangyayari sa mga paaralan gaya na lamang ng school shooting sa Tacloban at Zamboanga. Ayon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang nasabing pondo ay magagamit nila sa monitoring at pagkalap ng impormasyon sa galaw ng tinatawag na nihilistic violent extremism o ang mga grupong nag-uudyok ng karahasan sa online gaming at social media. Aminado sila na hirap ang cyber authorities na pasukin ang mundo ng online. Siguro ito yung magandang paggamit po ng intelligence funds when it comes to successful reporting or rewards when it comes to these persons. Kasi pag asahan nyo kami sa whether it's law enforcement o sa amin sa CICC, bago ho kami, medyo matatagal lang bago namin ma-penetrate yung mga NBE groups na to. Paliwanag ni Yusek Paraiso, isa umano sa magandang paggamitan ng intelligence funds, ang pagtugis at pagbibigay ng rewards sa mga magbibigay ng impormasyon patungkol sa NVE groups. Aniya, may mga lumalapit na umano sa kanila mula sa gaming community na parte umano ng mga NVE group. Gayunpaman, kinakailangan pa nila itong i-refer sa law enforcement agencies na siyang nagpapatagal ng proseso. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga law enforcement agency sa umano'y online recruitment at mentoring sa mga kabataan na maaaring may kaugnayan sa violent extremism. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, sa ngayon ay tinitingnan na nila ang mga kabataan na kinokontak at isinasali umano sa mga group chat kung saan maaari sila maimpluwensyahan ng karahasan. We're confirming information na mentor, alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila, tinetext sila tapos parang meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no? Dagdag pa ng kalihim, may nakikita din silang elemento ng terorismo kung ang isang insidente ay may layuning magdulot ng takot sa publiko. On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman because the purpose of terrorism is to sow fear in the general population. So pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no?
Sinabi rin ni Secretary Bida na inihahanda na rin nila ang mga trial prosecutor para sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis kaugnay sa kaso. Umaapila ang DOJ sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak at magkaroon ng bukas na komunikasyon sa mga ito. Kaugnay nito ay may panawagan din ang Justice Department sa mga kawani ng media. Yung pag-take down ng this pilot, alam niyo yung konsepto ng copycat. I want to seek help from the media also and the public, diba? If it's really, then let's not repose, no? Let's restrain, no? The real power here is the power of restraint. Sa ngayon, Elang mahigpit na oversight o pagsusuri sa infrastructure spending ang tututukan ng Senado ngayong budget deliberations dahil ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito ay upang maprotektahan ang pondo at matiyak na ang bawat sentimo ay mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Matapos ang sunod-sunod na ulat hinggil sa pagbagal ng disbursement sa mga proyekto sa public works nitong nakaraang buwan, binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi basta-basta hahayaan ng mataas na kapulungan na masayang ang pondo ng bayan. Ayon kay SP Gatchalian, batay sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, naitala ang 269.4 billion pesos na nagastos para sa infrastruktura mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mababa ito ng 42.9% kumpara sa 471.5 billion pesos noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bunsod umano ito ng mas mahigpit na pagbusisi sa mga proyekto. Dahil dito binigyang diin ng dating pinuno ng Senate Committee on Finance na si Senator Gatchalian na pangangalagaan nila ang mga reformang nagbibigay diin sa fiscal transparency. Si dating House Speaker Martin Romualdez, karaniwan anyang nangyayari ang recantation sa mga high-profile o political na kaso kung saan ang testigo ay maaaring tinakot, binayaran o nakaranas ng matinding pressure. Gayunpaman, binigyan din ni Atty. Tejeo na obligasyon ng testigo na ipaliwanag ng maayos ang dahilan kung bakit niya binabago ang kanyang pahayag. Ito ay upang hindi magdulot ng hinala sa korte. Sa pag-assess ng hukuman sa kabuuan ng ebidensya, hindi lang importante na may testigo. Kailangan ding suriin kung may kredibilidad ang taong nag-testify. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong araw. Iiral ang Yellow Alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nakadagdag sa pagtaas sa Grid Alert ang pagbagsak ng dalawang malaking coal plants sa Visayas. Sa kabuuan, umaabot na ng 27 power plants na ang naka-force outage habang 14 na planta ang tumatakbo sa derated capacity. Idinideklara ang Yellow Alert kapag hindi sapat ang operating margin para matugunan ang kailangang contingency ng transmission grid. Nauna nang sinabi ng grid operator na posibleng umabot hanggang katapusan ng buwan ang pagtaas ng Yellow Alert sa Visayas Grid. Yun nga yung hinihintay ng mga taga-Aguno, yung pagbisita ni Pangulong Marcos. Pero wala pa silang natatanggap na abiso kung kailan at anong araw darating. Pagdating naman sa flood control project ay nakatenga pa rin at hindi rin na nakatulong ang mga proyekto sa baha. 26 na barangay ng bayan ng Agunoy ang nakakaranas pa rin ng pagbaha. Wala ng ulan pero ang baha lagpas bewang pa rin dahil sa epekto ng bagyo at regular na high tide. Sa issue naman ng flood control project, wala pa rin usad hanggang ngayon dahil hindi rin nagawa at natapos. Katulad niya, dapat flood control yan. Dapat matataas yan. Kung pinuputol nila yung sheet pile, mabababa na, mabubuhay pa. Kasi ang nangyari, putol-putol, oh. Putol-putol yung project. Sana may continuity na ginawa nila ng master plan. For example, San Roque, isang isla na barangay. Kulungin ito ng sheet pile. Matindi rin ang pakiusap ng mga taga-Agunoy na sana'y bisitahin o mapuntahan na sila ng Pangulo nang makita ang kanilang kalagayan at matulungan sila sa kanilang problema sa flood control. Ang iba, nagawang magpaskil na ng karatula para iparating ang kanilang pakiusap na mapuntahan sila ng Pangulo ng Bansa. Mas maganda po kung bababain talaga kami dito ng kataasan po ang tubig para makita po yung tamang aktwal na kalalagayan. Nananalig po kami na darating din yung panahon na dadalawin kami ni Pangulong Bongbong. Tatapusin na ngayong linggo ang joint military drills sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea. Ang taunang Ulchi Freedom Shields o UFS exercise na nagsimula noong Lunes, August 17 ay unang nakatakdang tumagal ng 10 araw. Gayunman, ayon sa isang opisyal ng Pentagon, base sa direktiba ng Pangulo at Secretary of War, ay tatapusin na ito ngayong araw. Ang nasabing hakbang ay kasunod pa rin ang desisyon ni US President Donald Trump na bawasan ang military exercises sa South Korea bunsod ng anyay malapit niyang ugnayan kay North Korean leader Kim Jong-un.